So ano yung mga iba-ibang mga sakit po na nakukuha po pag hindi natin alagaan ng mabuti ang ating atay? Yes. So last week, a few weeks ago, we talked about viral hepatitis, no? Yes. So itong liver cancer po kasi can be a complication of yung mga infection natin sa atay katulad ng hepatitis B and C. And bukod doon, ngayon with the change in our diet and lifestyle, even yung pagkakaroon ng fatty liver can makakakuha tayo ng eventually liver cirrhosis and liver cancer. Bukod dyan, yung sobrang or labis sa pag-inom ng alak can also cause cirrhosis and liver cancer aside from other toxins na can also predispose a patient to develop liver cancer. So it's very important to be holistic, no? We address kung mataas ang sugar, mataas ang blood pressure, kung medyo may katabaan po tayo, we maintain our target weight para maiwasan natin magkaroon ng fatty liver and eventually yung komplikasyon katulad ng cirrhosis and yung liver cancer. Liver cancer, Naku, okay. naririnig ko yung fatty liver na yan. Ano ba yan? Kasi pa yung sa diet mo ba yan? It comes from a Maalat? diet high in fat, kaya nagiging fatty ang liver? Or maalat? Yes, it's basically when we talk about fatty liver, no, although there's a big small percentage na it can be genetic, but it's largely galing po sa ating diet and lifestyle, yung kulang sa galaw, kulang sa exercise, and labis na pagkain ng calories, whether that's from fat or extra carbohydrates. Kasi in general, pag sobra po yung calories na kinain natin, nag-end up po tayo with fatty liver. No? Bukod dyan, yung pagkakaroon ng other conditions, katulad ng diabetes or hypertension, nakaka-contribute din po ito, or yung mataas na cholesterol, nakaka-contribute din po ito sa pagkakaroon ng fatty liver. So how do you ano yung mga symptoms na dapat natin bantayan o tignan para maagapan po natin kaagad ito? Kasi breast cancer. Breast cancer, magkakapaka-paka. O, di ba? Tapos, Yes. ano pa yung mga, what should So, we look out cancer for? sa atay. Oo, sa atay. Yeah. So when we talk about liver cancer, no, yung cancer sa atay, ang ano kasi dito, pag simula pa lang, wala tayong nararamdaman, maaring walang mararamdaman. So yan yung importansya ng yung regular na pagpapa-check up at pag-monitoring kahit wala pa tayong nararamdaman, basta meron po tayong kondisyon katulad ng fatty liver or pag may history ng hepatitis B or C or even diabetes, dapat po regular yung check-up with blood test, with ultrasound, para ma-detect natin early on yung mga bukol man or kahit hindi man bukol, na monitor natin na maayos yung atay natin. But later on kasi, pag itong bukol na to, nagsisimula siya sa maliit, and eventually, pag hindi natin na-detect ng maaga, lumalaki siya ng lumalaki, doon na yung nagkakaroon tayo ng mga simptomas. So pag lumalaki na yung bukol, ang mga pinaka-common ng simptomas natin, usually yung mga sumasakit-sakit na yung tiyan natin, yung iba naninilaw na kasi bumabara na yung ibang mga parte ng atay, yung iba nawawalan ng ganang kumain, at saka eventually nanghihina at mapayat. Yun usually mga later part of liver cancer na po. So dapat mag-ingat tayo kasi kahit minsan kahit wala kang underlying condition, di ka walang cirrhosis of the liver. Para hindi malinaw what causes the cancer of the liver. So yung mga sintomas na binanggit ni Doc, dapat talaga Malubhana yun nata, if ever, no? Parang ano na yun, medyo... Nasa advanced stages advanced na po yun. stage So, na yun. ano ang risk factor? Sino yung mga Naku, ikaw mag-ingat ka Candidates. kasi you are at risk of getting liver cancer. Yes. So mga risk factor, nandyan na yung genetics. So pagka nasa pamilya po natin, may mga kamag-anak, lalo na first degree po, magulang or kapatid, pag nagkaroon sila ng liver cancer, it puts us at a high risk. So dapat po, mas masinsinan po ang ating pagpapacheck up. So bukod sa genetics, andyan po yung hepatitis B and C, kaya nandyan po yung importansya ng na maaga na pag-detect at paggamot ng hepatitis B and C, kasi pag ginamot mo siya ng maaga, yung risk to develop liver cancer bumababa din po. So bukod dyan yung pagkakaroon ng cirrhosis, whether it's from the hepatitis causes or from fatty liver or even alcohol, isa yan sa pinaka-importanting risk factor. And of course, yung alak at saka drugs, no? Very significant cause po yan ng liver cirrhosis and liver cancer. That's why it's very important na we advise our general public not to, well, kung kaya iwasan or moderation yung pag-inom po ng alak. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.